Sa simula ng pelikula, ipinakilala kami kay Thomas, isang police lieutenant na nagtatrabaho sa French Crime Squad. Matapos iwanan ng kanyang kapatid at anak na babae sa ospital, nagmadali siyang pumunta sa istasyon ng pulisya, na nag-aalala tungkol sa isang internal affairs inspection team na inaasahang mag-iimbestiga sa kanyang unit. Habang nasa daan, tumawag ang kanyang katrabaho para ipaalam sa kanya na papunta na ang mga inspektor. Ang kanyang kapatid na si Agat ay tumawag, at hinihimok siyang bumalik sa funeral parlor ng ospital, na nasa kabilang direksyon. Kamakailan lamang ay namatay ang kanilang ina, at pinanatiling bukas ang kanyang kabaong hanggang sa dumating si Thomas upang magpaalam. Habang nagmamadali si Thomas sa kalsada, bigla siyang umiwas para maiwasan ang malaking aso, at aksidente niyang natamaan ang isang bagay. Huminto siya upang suriin, natuklasan niya ang isang lalaki na nakahandusay sa kalsada, duguan at posibleng patay. Samantala, sa himpilan ng pulisya, si Mark, isa sa mga kasamahan ni Thomas, ay nagtanong tungkol sa kanyang kinaroroonan at inaasahan niya na darating si Thomas sa tamang oras. Si Naomi, isa pang opisyal, ay walang alam kung nasaan si Thomas. Di nagtagal, nakatanggap sila ng balita tungkol sa pagdating ng Internal Affairs Team. Dahil sa pag-aalala tungkol sa reputasyon ni Thomas, nagpa siya sina Mark at Naomi na buksan ang kanyang locker at ilagay sa banyo ang pinaghihinalaan nilang ilegal na pera. Bumalik sa kalsada, dali-daling binalot ni Thomas ang katawan ng tao na nasagasaan niya, inilagay ito sa trunk ng sasakyan, at tinakpan ito gamit ang kanyang jacket. Di nagtagal pagkatapos magmaneho, siya ay hinarang sa isang checkpoint ng pulisya. Hinihiling sa kanya ng mga opisyal na ipakita ang kanyang driver license at buksan ang trunk ng kanyang sasakyan. Sa kahina-hinala, hindi maibigay ni Thomas ang kanyang pagkakakilanlan sa pulisya o lisensya sa pagmamaneho, dahil pareho itong nasa kanyang jacket, na nasa loob ng trunk. Kapag tumanggi siyang buksan ito, sinubukan ng mga opisyal na pilitin itong buksan, na humahantong sa isang pisikal na labanan. Natigil ang labanan nang makialam ang kanilang hepe, at pagkatapos makumpirma ang pagkakakilanlan ni Thomas, inutusan siyang umalis. Habang papalayo si Thomas, nakatanggap siya ng text message mula kay Mark na nagbabala sa kanya na dumating na ang inspection team sa istasyon at pinayuhan siyang huwag nang pumunta. Nagpalit siya ng direksyon at tumungo na lang sa funeral parlor ng ospital. Samantala, sa istasyon ng pulisya, ang pinuno ng pangkat ng inspeksyon ay nagtatanong sa supervisor ni Thomas tungkol sa investigasyon. Malinaw na naniniwala siyang tiwali ang kanyang mga opisyal, habang sa tingin niya ay masyadong sineseryoso niya ang kanyang sarili. Wala silang nakitang ilegal sa mga locker ng mga opisyal, kaya kailangan nilang halugugin ang kanilang mga personal na sasakyan sa parking lot. Nang maglaon, kinuha ni Thomas ang kanyang jacket mula sa trunk at pumasok sa funeral parlor ng ospital. Binati siya ng kanyang anak na babae, na ipinapakita ang kanyang pinakabagong remote-controlled na larwang sundalo. Maya-maya, dumating ang kapatid ni Thomas na si Agat at pinagalitan siya dahil late na siyang dumating. Ibinigay niya kay Thomas ang krus ng kanilang ina para sa libing, at pumunta siya sa kanyang kabaong. Pagkatapos ilagay ang krus sa loob, tinitingnan niya ang kabaong, napansin ng isang ventilation duct cover at isang surveillance camera sa silid. Nagbibigay ito kay Thomas ng ideya kung paano itatago ang bangkay na nasa trunk ng kanyang sasakyan. Inalis niya ang takip sa ventilation duct sa labas ng gusali at inilagay sa loob ang remote-controlled na sundalo na nakatali sa isang lubid. Pagkatapos ay itinulak niya ang bangkay sa duct at ibinalik ang cover. Pagkatapos bumili ng ilang lobo, na nagpapanggap na para sa kanyang anak na babae, bumalik si Thomas sa kabaong. Nakakuha siya ng pahintulot na gumugol ng 15 minutong mag-isa kasama ang kanyang ina. Gamit ang mga lobo, tinatakpan niya ang view ng camera at kinukuha ang bangkay mula sa ventilation duct. Pagkatapos ay inilagay niya ang patay na lalaki sa kabaong kasama ang kanyang ina at isinara ito. Bigla niyang narinig ang pagtunog ng telepono sa loob ng kabaong, ngunit huminto ang tunog bago bumalik ang empleyado ng funeral parlor. Umalis si Thomas sa ospital. Nang sumunod na araw, nagpaalam si Thomas sa kanyang ina. Maya-maya, nilinis niya ang kanyang sasakyan at sadyang binanggi niya ito sa sasakyan ng pulis. Nagbibigay ito ng alternatibong paliwanag para sa pinsala at nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng libreng pagkukumpuni sa istasyon ng pulisya. Sa istasyon, pinasalamatan ni Thomas si Mark sa pagtatapon sa pera mula sa kanyang locker. Alam niya na si Mark ay hindi mabuting pulis tulad niya.
Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa kanilang target, hinahanap ng Interpol si Manuel Barcelo, isang nahatulang drug trafficker. Agad na nakilala ni Thomas si Barcelo bilang ang lalaking nabangga niya noong nakaraang gabi, ang parehong lalaki na nakahiga ngayon sa kabaong kasama ang kanyang ina. Ang kanilang superior na sabik na mapabuti ang reputasyon ng istasyon pagkatapos ng Internal Affairs Inspection, ay determinadong hulihin si Barcelo. Maya-maya, dumating ang grupo sa base ni Barcelo. Bagamat hindi nila siya mahanap, nakita nila ang mga indikasyon na naruroon siya. Naghahanap sila ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang kasalukuyang kinaroroonan. Napansin ni Thomas ang malaki na aso na muntik na niyang masagasaan at nagpas siyang sundan ito. Dinala siya ng aso sa lugar ng aksidente sa sasakyan. Ang isang lokal na opisyal ng pulisya at ang iba pang grupo ni Thomas ay sumama sa kanya sa pag-iimbestiga sa lugar. Ipinaalam sa kanila ng opisyal na ang isang hindi kilalang tumatawag ay nagulat ng isang hit and run na aksidente, na sinasabing inilagay ng driver ang katawan ng biktima sa trunk ng sasakyan. Plano ng opisyal na suriin ang footage ng CCTV para sa karagdagang impormasyon. Nang gabing iyon, nirepaso ng pangkat ng investigasyon ang video ng aksidente. Naniniwala si Mark at ang opisyal ng pulisya na ang sasakyang kasangkot ay isang kulay abong BMW katulad ng kay Thomas, ngunit hindi nila nakuha ang isang malinaw na imahe ng plaka ng sasakyan. Mukhang kinakabahan si Thomas. Kinabukasan, habang nasa loob ng firing range, nakatanggap si Thomas ng tawag. Sinasabi ng tumatawag na nakita niya si Manuel Barcelo. Tinanong ni Thomas ang lokasyon, ngunit hinihiling ng tumatawag na malaman kung saan dinala ni Thomas si Barcelo matapos siyang ilagay sa kanyang sasakyan. Biglang ibinaba ni Thomas ang tawag at bumalik sa firing range. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan muli ng tumatawag, sa pagkakataong ito ay gumagamit ng isang nakamaskara na numero. Hindi ito pinapansin ni Thomas. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan ang tumatawag kay Naomi, na hinihiling sa kanya na sabihin kay Thomas na sagutin ang kanyang telepono. Nang sa wakas ay kinuha ni Thomas, inakusahan siya ng tumatawag na siya ang pumatay kay Barcelo. Itinanggi ito ni Thomas at sinabing huminto na sa pagtawag. Nagbanta ang tumatawag na sasabihin niya sa pulisya kung saan inilibing ni Thomas si Barcelo. Habang pinag-iisipan ni Thomas ang susunod niyang gagawin, biglang huminto sa kanyang harapan ang isang maitim na SUV at bumagsak siya. Ang sasakyan ay dahan-dahan na tumatakbo habang si Thomas ay nagpupumilit na makatakas mula sa ilalim nito. Nagawa niyang makaiwas at umalis ang SUV. Pagkatapos ay lumitaw si Mark at tinanong si Thomas tungkol sa paglilibing ng kanyang ina sa sementeryo sa tabing dagat. Ibinunyag niya na na-trace nila ang huling signal sa cellphone ni Barcelo, ngunit hindi nila matukoy ang eksaktong lokasyon. Nababahala si Thomas sa pagtuklas na ito. Samantala, ang misteryosong tumatawag ay gumawa ng isa pang pagtatangka upang maabot si Thomas. Sa pagkakataong ito, nasaksihan daw nila ang paglilibing niya kay Barcelo. Iginiit ni Thomas na hindi niya maaaring masaksihan ang kaganapan at tinapos ang tawag. Nang maglaon, tumawag si Thomas upang tanungin kung mayroong talaan ng lahat ng individual na naruroon sa garahe ng umagang iyon. Kapag nakatanggap siya ng kumpirmasyon, sinabi niya sa tagapag-ingat ng talaan na darating siya upang kunin ang listahan. Biglang nakatanggap ng isa pang tawag si Thomas mula sa hindi kilalang numero. Bago pa siya makasagot ay may lumapit na lalaki at pinaghahampas siya sa upuan niya. Ang lalaki, na kinilala bilang si Captain Morelli, ang pinuno ng grupo ng narcotics, ay nagsabing napagkamalan niyang ibang tao si Thomas. Hinihimok ng kanilang superior si Thomas na manatiling tahimik tungkol sa insidente, at idinagdag na hinarang ni Morelli ang pagsisiyasat sa internal affairs at may utang silang pabor sa kanya. Maya-maya, hinarap ni Thomas si Morelli sa banyo. Hiniling ni Morelli kay Thomas na dalhin sa kanya ang bangkay ni Barcelo ng gabing iyon. Nag-away sila, at nanalo si Morelli. Pumayag si Thomas na kunin ang bangkay ni Barcelo gaya ng hiniling ni Morelli. Nang gabing iyon, binisita ni Thomas ang libingan ng kanyang ina. Bago buksan ang kabaong, humingi siya ng tawad sa kanyang ina. Kinuha niya ang katawan ni Barcelo at hinalugog ang bulsa ng kanyang jacket, kinuha ang kanyang cellphone. Habang sinusuri niya si Barcelo, natuklasan niya ang dalawang tama ng bala sa kanyang likod. Napagtanto na hindi talaga siya ang nakapatay kay Barcelo, gumagaan ang pakiramdam ni Thomas. Nagmamaneho si Thomas sa base camp ni Barcelo upang maghanap ng higit pang mga pahiwatig.
Nakahanap siya ng charger ng cellphone ngunit nagpakita muli ang isang aso. Habang naghahanap pa, natuklasan niya ang isang envelope na naglalaman ng isang larawan at isang business card na ibinulse niya. Habang naghahanda siyang umalis, tumunog ang telepono ni Barcelo. Nananatiling tahimik si Thomas habang nagpahayag ng pagtataka ang tumatawag sa pag-aakalang patay na si Barcelo dahil hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Napagtanto ng tumatawag na may sumagot at biglang ibinaba ang tawag. Nang maglaon, tinawagan ni Thomas si Naomi at nalaman na ang numero ng telepono ay kay Michael Burgi, isang kilalang manloloko at hacker na may record sa pulisya. Kinumbinsi niya si Naomi na subaybayan ang cellphone ni Burgi at ipadala sa kanya ang kanyang lokasyon kasama ang isang larawan. Biglang dumating si Mark at nag-alok na tulungan si Naomi na magproseso ng mga tiket. Napansin niya ang larawan ng traffic camera ni Thomas na nagpapakita ng pinsala sa harap ng kanyang sasakyan. Kapareho ito ng petsa kung kailan nangyari ang hit and run na aksidente. Nang maglaon, nahanap ni Thomas si Burgi sa isang laundromat at pinagbantaan na pahirapan siya sa isang mainit na dryer. Sa takot, sinabi ni Burgi sa kanya ang lahat, naghahanap si Morelli ng susi sa isang vault kung saan itinago ni Barcelo ang pera sa droga. Sina Morelli at Barcelo ang nagtatago ng mga droga na nahuli ng pulisya at nilalayo nilang lutuin itong muli. Ginagawa nila ito para kumita ng maraming pera sa pamamagitan ng pagbebenta nito sa mga pribadong club. Nang maglaon, pinagtaksilin ni Barcelo si Morelli at ibinenta ang mga droga sa mga Albanian. Ang susi sa sikretong vault ay hawak ni Barcelo. Bumalik si Thomas sa libingan ng kanyang ina at hinukay muli ang katawan ni Barcelo, kinuha ang susi. Biglang pinasikat ni Mark ang flashlight sa kanya at tinutukan siya ng baril. Itinanggi ni Thomas ang pagpatay kay Barcelo, ngunit mas interesado si Mark sa larawan ng nasirang kotse ni Thomas na kasama sa isang tiket. Pinusesan niya si Thomas, determinadong malaman ang katotohanan. Habang nagmamaneho sila, sinabi ni Thomas kay Mark ang tungkol sa pang-blackmail ni Morelli at lahat ng iba pa. Nang lubos na naunawaan ni Mark ang sitwasyon, iniabot niya kay Thomas ang susi ng posas. Tumawag si Morelli, at lumabas si Thomas sa kotse para makipag-usap. Inilagay ni Morelli ang isang malaking lalagyan sa ibabaw ng kotse ni Mark habang siya ay nakaupo sa loob. Hinihiling niya kay Thomas na dalhin sa kanya ang katawan ni Barcelo sa pagsapit ng umaga. Tumanggi si Thomas na sinasabing susuko siya at sasabihin sa mga awtoridad ang lahat. Bilang tugon, inihayag ni Morelli na siya ay nasa bahay ni Thomas kasama ang kanyang kapatid na babae at anak na babae. Sa takot sa kanilang kaligtasan, pumayag si Thomas na ihatid si Barcelo. Si Thomas ay nagmamadaling umuwi, nakahinga ng maluwag nang makitang walang pinsala ang lahat. Nang maglaon, nag-text sa kanya si Morelli, ibinigay niya ang lokasyon kung saan dadalhin si Barcelo. Mabilis na ipinadala ni Thomas si Agat at ang kanyang anak sa isang hindi planado na paglalakbay sa katapusan ng linggo sa labas ng bayan. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga bala at pampasabog mula sa armory. Bago umalis, nilagyan ni Thomas ng bomba ang katawan ni Barcelo. Pagdating, inutusan siya ni Morelli na huminto sa malayo at dalhin ang katawan. Isinakay ni Thomas ang bangkay ni Barcelo sa likod ng sasakyan ni Morelli. Kinumpiskin ni Morelli ang handgun ni Thomas at sinuri siya para sa karagdagang mga bagay na metal. Pagkatapos, inamin ni Morelli na siya talaga ang bumaril at pumatay kay Barcelo. Habang nagsisimulang lumayo si Thomas, pinaandar niya ang timer ng bomba. Tinawag ni Morelli si Thomas at pinaputukan siya ng kanyang baril, ngunit sinasadya talaga ni Thomas na huwag lagyan ng totoong bala ang baril. Pagkatapos ay tinutukan siya ni Morelli ng isang shotgun, ngunit tiniyak sa kanya ni Thomas na gumawa siya ng mga pagsasaayos kung siya ay mamatay. Isang email ang darating sa mga awtoridad na nagsisiwalat sa lahat ng kanyang mga krimen. Nagpasya si Morelli na huwag barilin si Thomas na pagkatapos ay sinubukang umalis bago pumutok ang bomba. Bago siya umalis, ibinalik ni Morelli ang handgun ni Thomas pagkatapos alisin ang peking bala nito. Nagmaneho si Morelli ng maikling distansya bago sumabog ang bomba. Nakapagtataka, nakaligtas siya. Nagmamadaling nilagyan ni Thomas ng bala ang kanyang handgun, ngunit isang round lang ang nailagay niya bago bumangga sa kanya ang sasakyan ni Morelli. Tumalon si Thomas mula sa kanyang sasakyan, at si Morelli, na galit, ay hinabol siya, na humantong sa isang away. Sa kalaunan, nagawa ni Thomas na paputukin ang kanyang handgun, na tinamaan si Morelli sa ulo. Pareho silang nahulog sa tubig.
Nang maglaon, nakita namin si Thomas na nakaposas, nakikipag-usap sa kanyang anak na babae sa telepono, na sinasabi sa kanya na mahal niya siya. Dinala siya ng pulisya sa kustodiya at iniimbestigahan. Inutusan ng superior ang kanyang koponan na sunugin ang impormasyon upang maiwasan ang isang iskandalo. Nang maglaon, binisita ni Naomi si Thomas sa dalampasigan. Ipinaalam niya sa kanya ang kanyang pagbibitiw sa puwersa ng pulisya at nagpahayag ng paghanga sa kanyang desisyon na ibigay ang kanyang severance pay sa asawa ni Mark. Inihayag din niya na natagpuan niya ang susi ng vault sa loob ng kotse ni Mark at ibinigay ito kay Thomas, tinitiyak na hindi ito makukuha ng Internal Affairs Group. Pinuntahan ni Thomas ang lihim na vault, pinaghihinalaang naglalaman ito ng pera sa droga. Nasa kanya ang susi para mabuksan ang vault ngunit kailangan ito ng code. Tama ang hula niya na ang nakita niyang larawan sa base ni Barcelo ay isang code para mabuksan ang vault. Nang bumukas ang mga ilaw sa loob ng vault, namangha si Thomas sa napakaraming pera sa harap niya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.